Saan po naniniwala ang Panginoon ay nananahan sa kalagitnaan ng ating mga puso? Saan po naniniwala siya po ay nakikinig, tumutugon sa lahat ng ating pagsamo sa Kanya? Amen. Malakas po. Amen. Praise God. Yung pong kapahayagan, declaration of our belief in the Lord Jesus Christ. Amen. So umaga pong ito aking po nadama na tayo po ay magbabago ng ating paksa. Bago po natin sa susunod linggo, lulupin po ng Panginoon natin pong patuloy na pag-aaralan at patungkol po sa revival na ating pong patuloy na inihingi sa Diyos. Ako po ay naniniwala ang pagpapanibagong siglang ito na Kanyang pinangako sa Kanyang mga sulat at tayo ay nasa kapanahonan nito ay darating sa ating kalagitnaan. Subalit sa lahat po ng mga pangako ng Diyos, tandaan po ninyo, merong laging mga requirements, merong inihingi, merong mga demands. Hindi ito kagad at ibibigay ng Diyos sa lahat ng mga tao na hindi handa. Kailangan merong mga taong nakahanda nito bago niya lubos ipagkaloob ang pagpapanibagong sigla o yung tinatawag nating revival. At alam nating revival na dumarating, it will be unprecedented. Ito po yung walang katulad. Hindi pa ito nasaksiyan ng mga nakaraan na henerasyon. At ito po ay tayo mapalad, ito yung ating masasaksiyan, loloobin ng Panginoon sa ating kalagitnaan, sa ating buhay, sa ating sambahayan, at sa iglesyang ito. Kaya tayo po'y patuloy na maghintay, patuloy na ihanda ang ating mga sarili, patuloy na magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sa kabila po ng maraming mga pagsubok, sa kabila po ng ating kapalpakan at mga pagkakasala, sa ating pag-yield, sa ating laman, alam po ninyo, handa magpatawad ng Diyos sa lahat ng ito. Amen? Praise God. So ang paksa po na ating pag-usapan ay, ang pamagat po nito ay Christ, our life. Si Kristo ang ating buhay. Halos ayaw ko na pong mangaral sapagkat sa panalangin kanina ni Sir Marsinge, halos ito po ang buod ng aking papangaral sa inyo. Kaya dito po makikita ninyo ang paggalaw ng Spirit ng Diyos. Hindi natin pinag-uusapan maraming mga bagay dito, subalit binibigyan tayo ng isang mga mensahe, ganyan din po sa mga awit na ating inawit. Kaya tiyakin po ninyo at tandaan po ninyo, ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. At siyang gumagalaw, at siyang kumikilos at mahawak sa puso ng lahat po ng tumatayo sa itaas ng entabladong ito. Kaya alam po ninyo kapag ito ang ating pananampalataya, you will not take things for granted. Amen? Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Epeso o Kolosas, Kapitulo 3, mga talatang 1 hanggang 4. Now, buksan po natin dyan ang ating mga Bible. Colossians, chapter 3, verses 1 to 4. Ito po'y pagkatapos ng Epeso, kung di ako nagkakamali. Okay? Now, basically po ang topic, listen, bago po natin basahin mga talatang ito, basically po ang topic o ang paksa po ng Kolosa Kapitulo 3, listen, kaya bago po natin basahin, basically po ang paksang ito ng Kolosas Kapitulo 3, ito po ay ang pagkakaiba ng ating pagiging makamundo o earthly o pagiging makalangit natin. Okay? Nandiyan po kayo. Listen carefully. Ito po ang paksang ito na tinutukoy sa Colossians chapter 3. Ang pagkakaiba po ng pagiging makamundo o pagiging makalangit natin. Kaya ang bawat mga Kristiyano ngayon, listen, ngayon na nandito, kayo po ay mamimili sa dalawang ito. Kayo ba ay mabubuhay sa pagiging makamundo o pagiging makalangit? Ito po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Nasa inyo po ang desisyon.
At ito po ang ibinibigay ng Diyos sa atin ngayong umaga. The difference between the earthly and the heavenly. Kaya today, I pray po bago matapos ang mensahe ito, you will be able to make a decision. Okay? So, Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo. Kayo ba'y binuhay, nakalakip ni Kristo? Lahat ay magsabi ng amen. Now, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat, ito pong dahilan, kayo'y nangangamatay na at ang inyong buhay ay natatago kasama ni Kristo sa Diyos. Now, verse 4. Pagka si Kristo na ang ating buhay ay mahayag na rin kayo nakasama niya sa kalwalhatian. Okay? Pagka si Kristo na ang ating buhay ay mahayag nga rin kayo nakasama niya sa kalwalhatian. Napakaganda po ng mga talatang ito natin binasa. So ngayon po, ito na ang hamon sa atin. Kaya sinabi po sa atin, sinasabi, set your hearts on things above. Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Ituon ninyo, ilagak ninyo. Okay? Ang inyong puso sa mga bagay na nasa itaas. Now listen carefully. Put your imagination to a good use ngayong umaga. Gamitin po natin ating mga imahinasyon sa mabuting mga pamamaraan. Kasi malimit ang ating pong imahinasyon malimit po yan naglalakbay sa buong sanglibutan. Pero sa puntong ito, gamitin nyo ang inyong imahinasyon sa mabuting paraan. Ano pong dapat natin gawin? Ilarawan po natin na alam natin anong mga bagay patungkol sa langit. Okay? Isipin po natin ang mga bagay na doon sa kalangitan. Ang paraiso ng Diyos po. Sapagkat po ang nangyayari kapag itong ating ginagawa, ginagamit ang ating imahinasyon sa mabuting pamamaraan, lalo na iniisip natin mga bagay na doon sa langit, ang paraiso ng Diyos, ang ginagawa po natin itinataas tayo sa ibabaw ng sanglibutan ito. Hindi ba? Tinataas tayo. Kasi po malimit, tayo naakit sa kaningningan ng mga material na mga bagay. Kapag nandito lang ang focus ng ating mga buhay, ang mangyayari po nadadapa tayo. Pero kapag ginagamit mo ang imahinasyon mo, ano yung nandun sa paraiso ng Diyos? Tinataas ang iyong puso, ang iyong kaisipan. Hindi ba? Kayo ba'y gumawa ng ganyan ng mga panahon sa inyong puso? O nakafocus lang tayo sa mga bagay, sa material ng mga bagay sa sanglibutan ito? Dahil po ay dinudumog tayo ng mga bagay at mga material sa ating buong paligid. At alam mo po ninyo, hindi po ito malusog sa isang spiritual na tao. Okay? Hindi po ito malusog. It is not healthy. Na constant, palagiang dinidin ang mga bagay na material. Kahit na po minsan yung mga bagay na apparently po na wala pong moral na kinalalaman nito, gaya po ng internet, okay? Kung kayo po ay nasa computer, ang internet po ito ay maganda, okay? Pero wala pong moral na polarity ito tinatawag. It is just an electronic thing. Pero if we are not in prayer, kung hindi po tayo nananalangin at inuubos ang ating panahon gaya po ng internet o anumang bagay na kinahumalingan natin, God doesn't want us to spend that way. Okay? Ayaw po ng Diyos na gugulin natin ang ating buhay sa ganitong mga bagay lamang, sa mga material na mga bagay na umapaikot ng ating buhay. So sa puntong ito, I don't think po, sa aking pong palagay, si Pablo na sumula po ng Kolosa, hindi niya po tinutukoy dito, hindi niya pinag-uusapan dito ang paraiso, kailanman. By paradise po, ang ibig ko sabihin yung ating iniisip sa langit, ang hardin, ang mga punong kahoy, ang mga bukal, all that, okay?
ang kanya pong tinutukoy dito sa aking palagay, hindi po ang paraiso. It doesn't mention paradise here, hindi ba? Sa ating binasa, hindi niya po mention o binanggit ang paraiso. He mentioned Christ being seated at the right hand of God. Yan po kanyang pinabanggit na si Kristo ay nakaluklok sa kanang kami ng Diyos. Kaya sabi niya, set your minds on things above. Hanapin ninyo, ilagay ninyo ang inyong puso at inyong kaisipan sa mga bagay na nasa itaas. And focus here, sabi niya. Focus here, ito niyo focus niyo on Christ seated at the right hand of God rather than on paradise. Ito po ang ating tuon, ilagay ang ating buong kaisipan na si Kristo nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos, hindi po sa paraiso. Kung saan marami po sa atin nagnanais ngayon na pumunta sa paraiso para tayo maging malaya sa lahat ng ating mga problema at sa lahat ng ating mga takot. But He's saying, set your mind on Christ, ituon ninyo ang inyong kaisipan kay Kristo. Siguro tanong ng iba, Pastor, paano ko magagawa yon? How do you do that? Sabagkat sabi mo, masyado kang busy, masyado kang abala, okupado. Alam po ninyo mga kaibigan, sa lahat ng mga bagay, you have to work it out. Okay? Kailangan mo pagtrabahuin ang bagay na ito. Sabat alam po natin, alam na po ng Diyos na habala po tayo sa maraming mga bagay. First thing you must do po, no? Ito pong baking payo sa inyo para hindi natin madahilan na marami tayong ginagawa, okupado tayo. The first thing you must do is this. Every morning, sa bawat tuwing umaga, pagising po natin, bungkalin po natin, listen, baka hindi pa natin ginagawa ito. Bungkalin po natin sa ating puso ang mga maliit po na mga paririla. Okay? Mga phrases. Mga maliit na grupo ng mga salita gaya ng praise the Lord. Okay? Purihin ka, Panginoon. Minamahal kita, Panginoon. I love you, Lord. Or maybe, pagising natin sa umaga, ang masabi mo lang, tulong, Panginoon, sapagkat pagising mo sa umaga, pagod ka, at wala kang masabi, at wala kang maisip, kundi tulong, sabihin nyo sa Panginoon, help, Lord. Okay? Whatever po. Ako po ay malibit na sinasabi ko, I like to say, Lord, 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 your will be done. Ang kalooban mong siya masunod sa aking buhay. Make me do your will. Magawa ko nawa ang iyong kalooban. Napakainam na magpasimula po tayo sa umaga ng ganito. Amen? Purihin mo po siya. Bungkalin po natin mga maliit na mga pararilang ito sa ating mga puso. Habang po ang ating isipan sa umaga ay para bang punong kahoy na puno ng mga ibon. Di ba? Napakaraming mga kaisipan. Kaya napakainam sa umaga, magpasimula ka sa oras na ikaw tumayo. Sabihin mo nito, mahal kita, Panginoon. Tulungan mo ko gawin ng iyong kalooban bago ko pa makapag-isip. Sabihin mo ng mga bagay na ito. Amen? Nandiyan po kayo. Just say, Lord, help me today. Iyon po ang tinutukoy dito ni Pablo. Ito pong kanyang sinasabi. Get your mind upon Christ. Amen? Ituon natin ang ating kaisipan kay Kristo. Sa umaga, sa buong mag-araw, ito ang ating ginagawa. Meron pong sa bundok sa Greece, listen, ito po sa Mount Athos, ang tawag po dito, at doon po napakaraming mga lalaki. Okay? Ang tawag po sa kanila yung mga monk. Mga libo-libo mga lalaki na doon po sa itaas ng bundok ng Athos sa Greece. At meron po, sila po nabubuhay doon sa isang community at tinanong po sila, sinabi, why do you do this? Sabi nila. Tinanong sila, bakit nyo ginagawa ito? Lubos kayong pinutol ang inyong sarili at ayaw nyo makialo mula sa lipunan. See? They cut themselves from society. At alam po ninyo, sa Mount Athos na ito sa Greece, kahit po ang mga babae bawal na pumunta doon, they were not allowed in the area. Puro mga lalaki lamang, mga lalaki na ibinigay ang kanilang sarili sa Diyos. At alam po ang kanilang tugon, ganito po ang kanilang tugon sa mga taong nagtanong sa kanila. We wanna pray without ceasing. See? Libo-libo pa mga lalaki. Sabi nila, nais namin manalangin.
ipagkaloob ang aming buhay at bigay ang panahon sa panahon ng pananalangin na walang umpay at walang tigil. Siguro sa inyo ay walang ganong bearing ito, wala kayong ganong pakialam sa mga bagay ito, but these are people who have that calling in their lives. Ito po mga tao na meron ganitong panawagan sa kanilang mga buhay. Ako po'y naniniwala doon ang panawagan nito nasa kanilang mga buhay sapagkat hindi po sila makakatagal isang araw doon kung walang panawagan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Hindi ba? Nandiyan po kayo. Sapagkat they were cut off from society. Sila po ay iniwalay ang kanilang mga sarili sa lipunan, pero po sa kabias na hindi naman. Meron po silang mga computers, everything po nandoon. Hindi po nila iniwalay ang kanilang sarili sa kabiasnan, but they were cut off from any human interaction. Makialubilo sa mga tao. They just want their minds on God. Iyon po ang napagnasa ng kalampus at kaisipan ay sa Diyos lamang. Nandiyan po kayo? Nandiyan po kayo? Now, sa akin pong palagay, ang panawagan na ito ay wala sa akin. At wala din ang panawagan na ito na kayo ay tumira sa isang monastery po o sa isang monastery o nunnery convent. Okay, wala pong ganitong panawagan sa atin. Nasa kalagitnaan tayo ng magulong sanglibutang ito, hindi ba? Mapaligid sa atin. Nandito tayo, pero inaasahan pa rin na tayo mananalangin na walang umpay. Okay? Hindi ibig sabihin na sa isang sulok tayo ito lang ating ginagawa. No. Meron po pamamaraan ng Panginoon sa ating mga buhay. Iyan pong tinuturo sa atin. Now, nung una po tayong maligtas, marami po sa atin bago pa lang kumilala sa ating Panginoon, tayo mapalad na makapanalangin ng 1 minuto o 2 minuto sa isang araw, hindi ba? Pero the point is, it grows on you. Okay? Kayo po'y lumalago dito sa buhay ng pananalangin. Hindi mo bigla. Gaya din ang iyong paglago sa Panginoon. Ngayon po sinasabi ko sa inyo, para bagang walang kwenta yan, hindi ko magagawa yan. Pero kung tapat ang puso ninyo sa Diyos, you grow on this. Okay? Lumalaga kayo sa mga bagay nito. The point is, you've got to work it out. Pagtrabawin mo po ang ganito mga bagay. Kailangan, you've got to decide now. Kailangan po tayong magpasya sapagkat sinasabi ni Pablo, it is a commandment. Okay, ito po isang utos. Maniwala po kayo, okay, sa isang batang tao sa pananampalataya, sa kanya walang ganong malaking pakinabang ito. Pero as life goes on, habang ikaw ay nagpapatuloy sa Diyos, sa akin po palagay, listen, many times the reason we get the burdens that we do right now, listen, sa akin po palagay, kaya tayo dumadaan ng maraming mga pasanin, mga pagsubok ngayon sa buhay, listen, the problems that we do right now is because God is using that, okay, to press us more into Christ and into prayer. Okay? Kaya ito po ang aking paniwala, kaya dumadaan tayo ng maraming pagsubok at mga pasanin ngayon para itulak tayo lalo kay Kristo at sa pananalangin. Hindi po nadinig yun? Sa akin po hindi ito ang panahon na para bang nakakasink ng Diablo, kasi po maraming mga Kristiyano ngayon, devil conscious. Hindi po. Ang mga pasanin nito at tayo dumadaan ng mga ganito mga pagtitis, hindi po nakakasingit ang Diablo. If you love the Lord, listen, if you love the Lord, forget about the devil. Let Jesus deal with the devil. Okay? Kalimutan mo ang Diablo kung minamahal mo ang Panginoon. Ayan mo ang Panginoong Yesus ang siya makitungo sa Diablo. You deal with Christ. Makitungo ka sa Panginoon. Never mind the devil. Christ will take care of him. Ang Panginoon siyang bahala sa kanya. Amen? Your problem is Christ. Ang problema mo si Kristo. Hindi po si Satanas. Madalas po maraming mga tao nabibigla dito But this is the truth. Is Jesus, He wants your heart fixed on Him. Ang problema natin si Kristo, nais niya, gusto niya, ang ating mga puso ay nakatutok lamang at nakafocus lamang sa Kanya. I mean, this is a commandment. Amen? Ito po isang utos. And this is the way we're to live. Ganito tayo dapat mamuhay araw-araw with our mind fixed on Christ.
Siguro tanong mo, Pastor, hindi ka practical. Paano ko nagagawa yan? Paano? Milyones, Panginoon, Pastor, ang aking mga problema. Totoo po, mga milyones. Hindi po mabilang-bilang yung mga problema, but listen, but let them drive you to Christ. Ang mga problema na tayo, tutulak ka kay Kristo. Amen? Kaya ganito na lang pas namin Sir Marcy kanina, nadadama ko yung puso. Salamat Panginoon sa lahat ng ito. Nandiyan ba kayo? May problema ka sa iyong boss, let it drive you to Christ. Sino ba may problema sa kanyang boss? Itulak ka sa Panginoon. Problem in your home, may problema ka sa iyong tahanan, let it drive you to Christ. Pray and pray and pray and pray. Amen? True you do. But let them drive you to Christ. Itulak ka kay Kristo sa lahat ng ito. Amen. Ngayon po, yung pong ating mga tinitiis, yung pong ating binabatang mga bagay. Listen. Siguro, okay, we don't pray. Hindi tayo nananalangin, kaya mga bagay nito ay binabata natin. Now, hindi po sa lahat ng mga dahilan ito po totoo. Listen. But there are many reasons why Christian suffers. Maraming mga dahilan bakit ang mga Kristiyan naghihirap. Dumadaan ng mga maapoy ng mga pagsubok. Sa po dumadaan ng mga pagsubok dito, nice po na i-test natin ating mga kamay. Sa akin po, dalawa eh. Gusto mo, pwede pang pa eh. No. Okay. There are many reasons. Okay, maraming mga dahilan. Bakit po ang mga Kristiyano ay naghihirap, nagtitiis, dumadaan ng mga apoy ng mga pagsubok. Listen carefully. Listen, baka dito kayo bumabagsak. Nandiyan ba kayo? Some are chastened by the Lord. Okay? Ang iba ay dumadaan ng mga pagtitiis, mga apoy ng mga pagsubok, sapagkat ang ilan ay tinutuwid ng Panginoon. Some is to keep us from sinning. Pinaitutuyan ng Diyos para tayo huwag tayo magkasala sa Kanya. Nandiyan ba yun sa Bible? Nandiyan po. Kaya minsan nandiyan ka para huwag ka makasala. Some is to teach us obedience. Para turuan tayong sumunod sa Diyos. Some is because of our own foolishness. Minsan tayo po ay dumadaan ng mga pagsubok dahil na rin sa ating mga sariling mga kalokohan. Okay, many probably 10 or 15 reasons why Christians suffer. Marami po mga dahilan bakit mga Kristiyano po ay nagtitiis. But all of it, lahat po ng ito, if we take it right, listen, it will work what God wants in our life. Pero kapag kung lahat ng ito tinanggap natin tama, ang ating mga espiritu, nandiyan ba kayo? Ito po yung obra gagawa doon sa gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po yung gusto ng Diyos sa ating mga buhay? Tayo po ay lalago sa larawan, tuwangis ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Lahat ng ito. Subalit, if we take our sufferings wrong, kapag tinanggap natin ang ating mga pagtitiis na mali ang ating espiritu, okay? You take your suffering incorrectly, alam po nyo, listen, uuwi ito ng dalawang forma. Kapag ang mga pagtitiis na yan, tinanggap nyo sa maling espiritu, okay, uuwi sa dalawang forma o dalawang anyo. And the worst form, listen, ang pinakagrabing anyo na ating matatanggap, ito po ang the most destructive. Ito ang pinaka makakasira sa atin na forma. Pagdating ito sa atin is to blame the tool God uses. Sisisihin natin ang kagamitan na ginagamit ng Diyos sa ating mga buhay. Because if you focus on people, na-focus po tayo sa tao, sa ating sitwasyon, okay, na naging dahilan ng ating mga pagtitiis, rather than going to the Lord, kaysa tayo lalapit sa Diyos, ang mangyayari, you become bitter. Magiging mapait ang lahat sa iyo, ang iyong mukha, ang lahat nakapaligid sa iyo. So, listen, and that which is meant for your growth in Christ will instead make you bitter. See,
Ang mga bagay nito, ang intensyon ng Diyos ay para ikaw ay lumago, itulak ka kay Kristo. Ang nangyari ay naging mapait ka. Kaya lumalabas sa iyong bibig ay puro kapaitan. Kaya ayaw na po ng mga tao makalapit sa iyo. Nandiyan ba kayo? That which is meant for your growth in God. Ang intensyon po ng Diyos ay lumago kayo. Ang nangyari, dahil mali ang iyong espiritu, ang pagtanggap nito, naging mapait ang iyong buhay. Kayo ba nakakadinig? Are you out there? Pastor, hindi mo naunawaan. Hanggang salita ka lang eh. Hindi mo naunawaan ang aking naranasan. Siguro sinasabi, it was so unjust. Hindi makatarungan ang ginawa nila sa akin. Tandaan po yun. At ito po ay malaking bagay sa inyo. Life is unjust. Tandaan po ninyo. Life is unjust. Ang buhay po dito ay hindi makatarungan. Tandaan po ninyo, ang buhay hindi makatarungan. Hanggang ngayon ba hindi pa natin nasumpungan ito? Na ang buhay hindi makatarungan? Sa mga bata po ay napakahirap na paniwala ng mga bagay nito. Kaya sana, kapag tayo po ay sinasayang natin ang ating lakas, okay. Kapag tayo naghahanap na makakuha ng katarungan, bata ka lagi kapag konting bagay lang, hinahanap mo katarungan, no? Sinasayang lang natin ang ating lakas. I'm here to tell you po, life is not just. Ang buhay po hindi makatarungan. Tignan po ninyo, first man born on earth, martyred the second. Di ba? Life is not just. Di ba? Yung unang tao na isinilang sa mundong ito, sino po? Si Abel. Yung kalawang sinilang, pinatay si Abel. See? Ganito pong buhay eh. Nandiyan ba kayo? So, kapag kayo naghahanap ng katarungan, hindi po darating yan. Huwag niyo na pong ibusin ang inyong mga calories sa paghanap ng katarungan. You have, ito pong dapat natin gawin, you have to play the hand you've been given. You have to play the hand you've been given. Dapat mong gawin at tanggapin yung mga bagay na itinakda at ibinigay ng Diyos sa iyo. Nandiyan ba kayo? Dapat mong tanggapin at gawin lahat ng mga bagay na itinakda at ibinigay ng Diyos sa iyo. Life is not just. Di mo makatarungan ang buhay. Kaya po, dapat mong gawin at tanggapin yung mga bagay na itinakda at binigay ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya, kapag ito ba yung ating ginawa, listen, kapag inyong ginawa ito, listen, na hindi ka magagalit sa Diyos, sa tao, o sa circumstansya, if you allow these perplexities and dilemmas to drive you to Christ, all you become in His image every day. Ang mangyayari po, araw-araw lumalago ka sa wangis ng Panginoon. So, kung ipinaintulutan mo po, ano mga nakakalito, mga bagay, mga hirap na mga kalagayan na itinutulak ay ikaw kay Kristo, ang mangyayari po, mga kaibigan, araw-araw ikaw lumalago sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Pahintulutan mo. Nandiyan ba kayo? If you do not focus on the devil, to people, circumstances, alam po ninyo kung hindi mo gagawin yan, pero kung gagawin mo yan, you're just wasting your time. Maraming mga Kristiyano, sinasayang lang ka lang mga panahon. You go to God! Lumapit ka sa Diyos at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, help! Tulungan mo po ako! Because you don't know, marami po sa atin po, alam niyo, it may be your fault. Baka nandiyan niya, dahil na rin, ikaw na rin may kasalanan. That happens po, that happens. Nangyayari po ito. You say, siguro sinasabi mo, hindi ko naman nakikita. Madalas po, hindi natin nakikita ang ating mga mali. Di ba? Madalas hindi natin nakikita ang ating mga mali. So para po, maligtas natin, maingatan natin ang ating mga sarili na ilagay yung sisi sa ibang dako, okay, sa maling direksyon, go to Jesus. Go to Jesus. Kay Jesus lamang at sabihin mo, Lord, nandito po ako sa isang masamang problema. Panginoon, nandito po ako sa masamang problema. At sinabi po ng awit kanina, you're the mighty one of Israel.
Di ba? Siya ang Diyos na makapangyarihan ng Israel at siya rin ang Diyos natin na siya makapangyarihan. You can sure straighten up my mess. Panginoon, tiyak na kaya mong ituwid ang aking kaguluhan. Kayo ba naniniwala doon na kayang ituwid ng Diyos na ito? Ito pong ating kapahayagan, declaration, the mighty one of Israel. May kasama pagsayaw yan. Amen? Nandiyan ba kayo? And He will. Gagawin po ito ng Panginoon. The Bible says, He will. Ito may gagawin niya. Baka, it might not happen tomorrow, okay? Hindi po baka yung ating iniingit, di mangyari bukas. Baka mangyari bukas, okay? It can move fast. Pwede siyang kagad niyang galawin yun, kagad siyang kagad kikilos, o hindi. O kaya, maybe it's something na, eto listen, hindi niya kagad sasagutin, o kaya, listen, or maybe, ito po, He just wants to keep hearing your little voice chirping up to Him. Baka ito rin dahilan, ito pang aking dahilan na ang witness ng Panginoon. Minsan po, hindi kaagad na, kung alam po ninyo sa isang siklap lamang, lahat ng ating problema ay malulutas ng Panginoon, di ba? Na inaantala siya, nag-iitay, pwede niyang gawin ngayon o hindi. Alam po ninyo siguro, hindi niya kaagad sinasagot ang lahat ng ating mga panalangin sapat nais niya lagi nadidinig yung mga malilit niyong mga tinig at pagsamo na ito ay umaabot sa kanyang harapan. Nandiyan ba kayo? Sapagat alam po ng Diyos ang ating mga puso, kapag sinagot niya ang lahat ng ating mga problema, baka hindi kanya mo rin madinig. Baka isang taon, doon ka lang mag-aaten at madidinig yung mga panalangin. Ito po ang lakas ng tao eh. Hindi ba? When everything that is, wala ang Diyos. Nandiyan ba kayo? Maglabo rin na ata tayo? Now, that's practical. This is the way God commanded us to live. Okay? Ganito bang utos ng Diyos? Overall, throughout your life, okay, nice po ng Diyos, ganito po, nice na tayo mabuhay araw-araw. Ngayon po, tingnan po natin ngayon ang ating mga buhay. Magbalik po tayo sa ating mga buhay. Tingnan po ninyo kung yung mga bagay na ating pinagkatiwala sa Diyos. Hindi ba? Tingnan po natin mga ating nakaraan. Yung mga bagay kapag tayo nanalangin, ipinagkatiwala natin sa Diyos. Ang mga bagay ay bumubuti, hindi ba? Nandiyan ba kayo? Kapag mga bagay ay ipinagkatiwala mo sa Diyos, bumubuti. Kaya it is a commandment. Set your hearts on things above. Hanapin yung ilagay ninyo ang inyong mga puso at kaisipan ng nasa itaas. Saan po? Sa kinaroonan ni Kristo nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos. Katulad po ni Stephen, sa una hindi natin siya makikita, pero balang araw, makikita natin siya nakatayo sa kanang kamay ng Diyos. We can picture this in our mind. Get our mind on the Lord. The Lord loves that. Alam po ninyo, ano po mga bagay na gusto ng Diyos? Everything that, sa akin po, no? Ano man yung gusto ng Diyos sa akin? Ano yung gusto ng Diyos na ang kanyang puso para bang tumataba? Yun po yung gusto kong gawin. At ito po ay ang bagay nito na ating ginagawa. When you're setting your minds on the Lord, where the Lord is seated at the right hand of God, alam po ninyo, lalugod po ang Panginoon. Tanungin natin ang Panginoon sa maliit na detalye ng ating mga buhay. Panginoon, paano ko gagawin ang mga bagay nito? To the smallest details of life. Panginoon, should I do this? Should I not do this? How about this? How about that? Alam po niyo, nalulugod po ang Diyos. Nalulugod ang Diyos. Sa maliit na detalye ating sinasungguni ang mga bagay nito. Ang bagay nito, ginagawa natin, we're setting our minds on Christ. Amen? Alam po ninyo, kung ginawa natin to, napakaraming mga habde na sana ating naiwasan. Pero malimit po, tayo nakagawa ng mga desisyon na hindi natin sinangguni ang Panginoon, malimit, habdi ang kinalalabasan nito. Hindi ba? Sino nakagawa ng mga desisyon na hindi niya pinagkatiwala sa Diyos? Gusto ko, pwede bang test natin ating kamay? Ako po nakagawa ng mga desisyon na hindi ko pinagkatiwala sa Diyos. Ano pong kinalabasan nito? Palpak,
kaguluhan. Di ba? Ito po yung naranasan ko eh. Araw-araw ito po yung tinuturo ng Panginoon sa akin eh. And the result was disastrous, hindi ba? Nakakapinsala. Pero kung kapag tayo nanalangin sa Diyos, pinagkatiwala yon, tiyak tayo po ay spared ng Panginoon sa mahabding yan sa ating mga buhay. Hallelujah. Listen to this. It would help, okay? You want to get in a mess? Gusto ba natin tayo ay malagay sa isang kaguluhan? Listen to this. Do something and take for granted how it will come out. Ito po nakikita ko sa marami. Kunin mo ang mga bagay at magwalang bahala ka. At anumang kalalabasan nito, okay? Ilalagay mo yung sarili sa isang malaking kaguluhan. Para bang ang nangyayari, nagiging random na lang, hit or miss, ang nangyayari sa iyo. Tiyak na ikaw ay malalagay sa isang kaguluhan. Okay? If you take things for granted, ano maging kalalabasan nito? Kayo ba'y nakarating na sa ganyang kalagayan? Basta gagawin ko na lang ito. Okay. If you want to get in a mess, start taking things for granted. Just assume things. Mag-assume ka. Mag-akala ka, magpalagay ka. At gawin mo ang lahat ng sinasabi ng iyong utak. Okay? Tiyak na ikaw ay malalagay sa isang malaking kaguluhan. Para bagang, ito naisip mo. Nag-aakala ka, ito mangyayari. Bahala na. Tandaan po ninyo, sa susunod problema na, nasa kaguluhan ka. Di ba? Ito maganda. Alam po ninyo, listen to this. You want to do right, the right way, the easiest way, the godly way, set your mind on Jesus. Set your mind on Jesus. Set your mind on Jesus. Yan po, ilagay natin ating puso sa Diyos. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kaibigan, marami sa atin nasa problema ngayon dahil na rin sa ating pag-aakala, we assume things. Di ba? At anong magiging kalabasan nito? We assume things. Now, ano po yung talata na kasunod noon sa verse 3? Verse 3. Ito po ay bibilisin natin. Verse 3. For you died. Verse 3 sinasabi, sabat kayo nangamatay na. Yan po sinabi ni Pablo. Sabat kayo nangamatay na. For you died. Now, ito po malaking problema ng marami sa atin. Listen. Sabi niya, sabat kayo nangamatay na. Ang problema po marami sa atin hindi pa nangamatay. Nandiyan ba kayo? Kaya nasabi natin, Pastor, bakit puro patay? Dahil ito sa lagi mo sinasabi, sapagat hindi pa tayo nangamatay. Nandiyan ba kayo? Pero sinasabi ng Bible, for you died. Meaning po ng die dito, death, ang ibig sabihin ito, separation, nahiwalay na tayo. Okay? Sinasabi po dito sa verse 4 and 5 and 6 and 7, yung mga bagay kung saan tayo nangamatay. Nandiyan ba kayo? Amen! Okay, now, mamayang hapon, magkakaroon tayo ng water baptism. Now, ngayon paliliwanag natin ang water baptism. Marami po sa atin, hindi pa natin naunawan anong ibig sabihin ng bautismo ng tubig. Ang bautismo po ng tubig, hindi po natin gagawin ito katulad ng tayo sanggol, ibiwisik ng pare, ang tubig sa ating ulo, hindi po yung water baptism. Ang water baptism ay katulad ni Juan Bautista, okay? Merong maliit na body of water, gaya sa ilog Jordan, ginawa po ni Juan Bautista, na para tayo ilubog. Sa atin po mamaya, sa tulong po ni Sister Grace, daw po tayo sa isang swimming pool. Okay? Doon kayo ilulubog sa tubig at pagkatapos iaahon po kayo. Hindi po ay mananatili sa tubig sapagkat didemanda po ako. Okay? So, ano pang ibig sabihin nito? Anong significance nito? Anong dinadramatize nito? Ang ibig po sabihin ng baptism of water, hindi po para maging member kayo ng Jesus Cares. Sabagat po maraming mga churches, ito ginagawa para maging membro kayo. Ang water baptism, listen, ganito po. Nandiyan ba ako kayo?
Naka-base tayong pandamit para paglubog ng tubig. Sa marami, the short and the long of it, ito pong nangyayari. Okay? Ang nangyari po sa marami, ganito nangyari sa water baptism. Tuyo ang ating damit, inulubog tayo sa tubig, pagkatapos lumabas tayo, inahon tayo ng basa. Yung lang nangyari sa marami. Okay? Yun lang, the short and the long of it, yun lang ang nangyari. Pero ang significance noon, anong dinadramatize noon, hindi natin naunawan. Kapag tayo nilubog sa tubig, ang ibig sabihin noon, ang ating lumang likas, our Adamic nature, ay iniiwan natin sa tubig. Yan po ay iniiwan natin tayo, nangamatay na. Naiwalay tayo sa pananampalataya, sinasabi natin, Lord, I am dead. Kaya sabi ni Pablo, you died. At ito po ang dinadramatize ng water baptism. Nangamatay na kayo sa inyong lumang likas, sa inyong lumang pagkatao, sa sanglibutan. Amen? At pagkatapos iaahon tayo sa panibagong buhay. That is the resurrection life. That is the first fruit. Yung pangunahing bunga ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Na tayo muling makakalakad sa panibagong buhay. Yung pong water baptism. Amen? Meron kang iniwan doon ang iyong sarili. Lahat mo nakaunaw magsabi ng amen. So, kapag tayo lumabas lang sa water baptism, mamaya, na nabasa lang kayo, yun lang nangyari, ang mangyayari po. Kapag ang Diyos ay magpasimulang makikitungo sa kasalanan, ang mangyayari po, kapag ikaw ay buhay, ang magiging katulad niyo parang manok na binubunot ang kanyang balahibo. It will be unpleasant. Hindi ba? Nakakita na ba kayo ng manok na buhay na binubunot mo kanyang mga pakpak? Ano mangyayari? Aray! Hindi ba? Ganyan nangyayari po sa inyo. Kapag ang Diyos ay magpasimulang makitungo sa kasalanan. Bakit po? Buhay ka pa eh. Nandiyan po ang lahat. Pastor, kinuko ko nga ako gusto mabuhay, manatili makuha ang buhay nito. That's our problem eh. Pinanatili natin ang buhay nito na sana inaasahan tayo nangamatay na. Okay. So nice po ng Diyos ang makita sa atin, a new creation. Isang bago nilikha. Yun po yung nasa Bible. Okay, nasa Bible po. 2 Corinthians 5:17. If anyone be in Christ, is a new creature. So do you want to change? Do you want to change? O gusto mong manatili sa dating lumang pagkatao mo, yung dating luma mo? Are you happy with yourself? Kayo ba'y masaya sa iyong sarili? Tapatan po, hindi po ako masaya sa aking sarili. Para sa akin, gusto ko magbago. Gusto kong tumawag ng pangalan eh. Kayo ba'y masaya sa iyong sarili? Ha? Problema dito? Buhay ka pa dito? Are you happy with yourself? I'm not happy with myself. Kaya dapat tayo magbago. For you died. Nangamatay na kayo. Yung pong nangyari sa water baptism. Okay? Dapat po sa water baptism, ito pong ilagay nyo sa inyong puso. Kailangan kunin ninyo ang inyong lugar. Doon sa krus. Nandoon si Kristo sa krus, hindi ba? Dapat kunin mo ang lugar sa krus. Kaya masasabi mo, I am crucified with Christ. Ako'y napakong kasama ni Kristo. Listen to this. Until you do that, listen, until you do that, hanggang hindi mo kinukuha mong lugar mo kay Kristo, nakasama mo siya napako sa krus, hindi ka pa nagpapasimula na pagiging Kristiyano mo. Hanggang hindi mo kinukuha ang lugar mo sa krus, hanggang hindi mo nasasabing, hindi na ako nabubuhay ngayon. Ako'y namatay kasama ni Kristo. Kung hindi mo nasasabi yan, hindi ka pa nagpapasimula sa pagiging Kristiyano mo. Nandiyan po kayo. Pastor, maawa ka naman sa akin. Napakatagal ko na sa church. Buong buhay ko nasa church na. Alam ko na lahat ng mga bagay. Alam ko na awitin lahat ng mga awit. Alam ko na mga Jewish dance, okay? Kahit pang awit na pabaliktad ng mga awit natin. Alam ko lahat ng mga tao sa church. Okay, nagkakalubok ko. But I said to you, if you haven't died with Jesus, you have not started as a Christian.
Kung hindi ka pa nangamatay kasama ni Kristo, hindi ka pa nagpasimula sa pagiging Kristiyan, you start and born crucified. Yan po ang ating pasimula. Nagpasimula ka at pagkatapos, isinilang ka, pagkatapos namatay ka kay Kristo. Verse 3, for you died, nangamatay ka, sabi, basahin po natin verse 3, sabat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Hindi po natinig yun? Sabat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kaya therefore, listen, kapag nadinig nyo sa Bible yung, at nabasa nyo yung therefore, kaya, tandaan po ninyo, tandaan nyo yung kasunod ng therefore. Kaya therefore, you set your mind on where you are. Doon natin ilagay ang ating mga kaisipan. Kung saan tayo? Nasa ba tayo? Ano sinasabi ng verse 3? Kayo nangamatay at inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Doon natin ituon, i-focus ang ating mga buhay. Make sense? Make sense? Amen. Now, when Christ who is your life, baka si Kristo na inyong buhay, ang tanong, is He your life? Is He your life? Sinasabi dito sa verse 3, pag si Kristo na inyong buhay, ang tanong, siya ba ang inyong buhay ngayong umaga? Sabagat po maraming mga Kristiyano, nabubuhay sila sa galit, sa pot. Iyon ang kanilang drive. Ang tanong, is He your life? Well, sinasabi mo, lalo kung ikaw isang theological person, theologically, yes. Well, I believe all those things, pinaniniwalaan ko lahat niyang pastor, perfectly. Ang tanong ko po sa inyo, is He your life? Siya ba ang iyong buhay? Hindi yung paniwala. Siya ba ang iyong buhay? Nandiyan ba kayo? Siguro tanong mo, how do you make Christ your life? Siguro ang ilan sa inyo, Pastor, alam ko siya, pero hindi ko siya lubos na kilala. Hindi ko masasabi siya ang aking buhay. Ang tanong, paano ko magagawa na siyang aking magiging buhay? Yan ba ang tanong ng ating buong puso? Now, ito pong dapat natin gawin. Just obey the Holy Spirit. Sundin mo po ang Espiritu ng Diyos. Siya pong bahala na papatay sa iyo. Sa diretso. Okay? He will take care of slaying you. Ang banal na Espiritu Santo po. Okay? Siya ang bahala dyan. Ang tanong po ngayong umaga, ilan po sa inyo ang nangamatay nung nakaraan na linggo? Ilan po ang mga pinatay nung nakaraan na linggo? Test po natin ating kanamay. Okay. Salamat po. 1, 2, 3, 4. O merong auction dito, tumataas, tumadami. 5, 6. Okay, salamat. 10. So, dito po natin masasabi, merong mga pinatay ang Panginoon. Pastor, ang sinasabi mo, puro ba patay dito? Puninarya po, puninarya. Meaning po ng pinatay ng Panginoon, yung mga likas natin, no? Pinapatay lumang pagkatao natin. Binanggit dyan mamaya, ang pinapatay ng Panginoon. Yan po ang tinatanong ko eh. Ang Banal na Espiritu Santo, tinutulungan tayong patayin yung nasa atin na hindi karapat-dapat. Okay? Now, let's talk about practical politics pa, no? So, nagtaas po ang ating mga kamay, no? Na tayo pinapatay ng Panginoon. Ang tanong ko po, bakit kaya tayo pinapatay ng Panginoon? Okay, siyempre may dahilan. Kapag tayo pinapatay ng Panginoon, so that you can live. Yun. Papatay niyo lumang pagkatao mo, para ikaw mabuhay sa panibagong buhay na kay Kristo. Amen? That's why He's killing you. Because the Adamic nature, the Adamic creation,
yung panglumang likas natin, si Adan, ito po ay natapos na siya. Nung sabihin ni Kristo doon sa cross, it is finished! Doon po nagwakas ang ating lumang likas. Ganap na, Panginoon. Nung sabihin nito ng Diyos, ng ating Panginoong Yesu Kristo doon sa cross, ganap na, tapos na ang ating lumang pagkatao, ang ating Adamic nature, ito po ay namatay na. Kayo ba naniniwala doon? Kapag yun ay nangamatay na, ang entrance natin po sa isang panibagong buhay, okay, magpapasok naman tayo sa panibagong buhay, if you reckon yourself dead. Kapag tayo nangamatay at ibilang mo, yung reckon po, ibilang mo na ikaw ay nabubuhay kay Kristo lamang. Amen? Hindi lang sapat na ibilang mo na ikaw ay nangamatay, dapat ibilang mo, yung reckon, yung po pagpasok ng buhay ni Kristo sa iyo, kapag ibinilang mo na ikaw ay nabubuhay ngayon kay Kristo. Nandiyan ba ako kayo? Now, when Christ is your life, that's not theologically, okay? That's a theological statement. It is not a theological statement. In fact po, ito magiging totoo. Hindi. Paano po ito mangyayari sa atin? Now, dito tayo magtatapos, no? Paano si Kristo na magiging buhay natin? Gaya na po natin nasabi sa nakaraan na linggo. Okay, nakaraan na linggo, may pinatay ang Panginoon sa atin. Okay, somebody did something to you. Ito siguro nangyari sa inyo, no? Merong tao na gumawa sa inyo na definitely unjust. Meron isang tao, ilang mga grupo na merong ginawang na talagang lubos na di makatarungan, no? So, kung ito'y nangyari sa atin, believe it or not, okay, if you're trying to serve the Lord, now, pero ang nangyari kung tayo po we behave foolishly, at tayo gumawa ng napakaraming mga kalokohan, then you're just suffering for your own foolishness. Okay? Kung maraming kalokohan ginawa natin, ngayon nagtitis ka dahil na rin sa sarili kalokohan. Pero listen, but if you are sincere, kung ikaw ay tapat sa iyong puso, if you love the Lord, kung minamahal mo ang Panginoon, at pinipilit mo, nagpupunyagi ka na gawin ang tama, then last week, kayo pinagtaas ng iyong mga kamay, nakaraan na linggo, ikaw ay tinamaan ng ilang mga bagay na perverse, na ang masama, na di matuwid. It was unjust, okay? Hindi makatarungan. All right now, the reason that happened, listen, ang dahilan po bakit ito nangyari, hindi po dahil ang Diyos natin na sinasamba ay natutulog. Okay? Kasi po isip na marami, ang Diyos mo natutulog. Yan, tignan mo nangyari sa iyong buhay. Pero sinasabi po ng salita ng Diyos, ang Diyos natin, hindi ba? He that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Ang nag-iingat sa bansang Israel na siyang ating Diyos ngayon, hindi siya inaantok o natutulog. So we know that God, nandiyan ba kayo? Alam natin ang Diyos natin hindi po siya gumaganyan. Hindi po siya natutulog. Nag-iintay tayo na siya gumising. Hindi po siya ganito. Nandiyan ba kayo? At hindi rin po totoo na si Satanas ay makapangyarihan at siya nakalusot sa mga anghel ng Panginoon. Hindi po. Well then, this thing that happened to you, ang mga bagay na nangyari sa inyo, at minsan po ako ay nangingiling na sabihin ko ito, it came from the Lord. Ito po ay mula sa Diyos. Hindi po ito ginawa ng diablo o ng demonyo. Oo po, baka pinaintulot ito ng Diyos, but God did it because He wants your life to be Christ. Ito po ang dahilan kaya pinaintulot ito ng Panginoon. Ginawa ito ng Diyos sa inyong buhay sapagat gusto ng Diyos ang inyong buhay ay maging katulad ni Kristo. Amen? Amen? And so the minute that perverse things, sa oras mo nangyari ang masamang bagay nito sa inyong buhay, okay, listen, sa oras ito nangyari, you have a choice. Pipili ka. Kung ikaw ay bubuhayin mo ang likas ni Adan sa iyo, kaya ito po nangyayari minsan sa loob ng trabaho hindi ba? Hindi ko titiisin to, tandaan mo, kahit na isang minuto, sasabihin mo sa iyong boss, gusto mong gawin, itong gusto kong trabaho, okay, hindi ko gagawin yan, hindi ko titiisin yan, I will not put up
up with that. Yun ang sasabihin mo sa kanya. Kaya ako ay tutulak ng ganito sa kalsada, okay lang. Kaya siguro malimit maraming mga tao na andyan nasa kalsada, tinutulak ka lang magariton. Ayaw. Gawin yung mga bagay na sinasabi ng boss nila. Sila nagsasabi, eto ang aking gustong gawin. Gagawin mo yan na 5 o 6 na beses sa inyong mga boss. Ang mangyayari po, ang itutulak mong gariton kasama na ang lahat ng mga kagamitan mo sa bahay, sa kalsada. Nandiyan ba kayo? Okay, ano man? Pet sa ni boss. Tignan mo. Kapag nandiyan si boss, napakasipag niya. Kahit dila niya pinaglilinis. Pero wala si boss. Natutulog lamang. Pagkatapos siya pang promote. Yan, di ba? Minsan ganyan po Yun po, nasa inyo, pipili kayo. Kung palalabasin niyo o bubuhayin niyo si Adan sa inyo, hindi. Kapag ganyan po nangyari, ang lahat ay magiging miserable. Kapag ang aso po ay nagpasimulang hagulgulyan, magiging miserable ang iyong asawa, magiging miserable ang iyong mga anak, sapagat sa panahon ng hapunan, ang pinakakain mo, ang mukha ng iyong boss. Yung taong kagalit mo, iyan ang pinakakain mo sa iyong pamilya. Ano mangyayari? Magiging katulad sila ng boss mo, yun ang kinakain nila. O yung kagalit mo Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? So what you do instead, dapat ito pong ating gawin, you go to Jesus. Amen? Lumapit po tayo kay Jesus. This is not easy, I tell you. Pero sa tulong ng Panginoon, lumapit kay Jesus. Listen, magtatapos na po ako. You go to Jesus, you say, Lord, help with me with these things. Tulungan mo ko sa mga bagay nito. Hindi po ako tatayo, Panginoon. Hindi po ako kakain ng hapunan. Hindi ako manonood ng television. O anuman, Panginoon. Hanggang hindi ko nakukuha ang iyong kapayapaan. Hanggang hindi ako nagpapatawad. Hanggang hindi ko nagiging tama sa iyo, Panginoon. When you do that, listen. Kapag gagawin mo ang bagay na yun, and which the only way to take things, okay? Ito lang tamang pamamaraan na gawin ng mga bagay. A part of you dies. A part of you dies, and in that area of your personality, Christ becomes your life. That's how Christ becomes your life. Simple as that. Amen? Sa bahaging yon, kapag sa bahagi yon ng ating personalidad, si Kristo ang siyang nagiging buhay natin. Amen? Naunawaan po ninyo? Kay dalangin po natin yan. Merong bahagi mong namamatay. Kaya ganito ang pamamaraan na si Kristo nagiging buhay natin. Amen? So, payo pa, just cooperate with the Holy Spirit. Makipagtulungan ka sa Espiritu ng Diyos. Huwag po kayong mag-alala, na magdala ng gulo o ligalig sa inyong buhay para makatulong ka sa proseso ng Panginoon. Maghintay po kayo. Kung gusto niyong gulo, ligalig, darating po yan. Hanggang pwede niyong hawakan. Just realize that it is God who is making this Holy Spirit-inspired words real in your life. Ang Espiritu po ng Diyos, ang Diyos mismo, ginagawa niya mga salitang ito na kinasiyan ng Espiritu ng Diyos na maging tunay sa inyong buhay. Which is what you want. Ano bang inyong gusto? You want a Bible Christian? Gusto bang mga Kristiyano kayo na katulad ng Biblia na sinasabi? Gusto ba natin? Gusto ba natin? This is the way. This is the way. Amen? Napakarami kong gusto sabihin. Now, tapusin po natin to. When Christ who is our life, pagka si Kristo nating buhay, now, that is a condition. That is a condition. Andiyan ba kayo? If Christ is not your life, when Jesus comes, okay? Sinabi natin, pagka si Kristo nating buhay, yan po isang condition, kung hindi siya anyong buhay,
kapag dumating si Kristo, okay? When Jesus comes, yung mga tao lamang ibabangon ng Panginoon mula sa mga patay, yung lang babaguhin ng Panginoon, are those and only those whom Christ is their life. Is their life. Yun lang ang bubuhay ng Panginoon. Maging Katoliko ka, maging Protestante ka, maging Charismatic ka. Kung ikaw lang hanggang ulo lamang ang alam mo kay Kristo. Kung si Kristo hindi mo buhay, hindi ka bubuhay ng Panginoon. Paano ka bubuhay ng Panginoon? Paano si Kristo magiging buhay mo? Wala yung buhay niya sa'yo. Yun lang po kasimple nun Nandiyan ba kayo? Kayo mismo alam ninyo kapag si Kristo nagiging buhay ninyo. If you remember, Paul in 1 Thessalonians chapter 4, sinasabi, the dead